Problema agad na sumalubong sa ilang lokal na pamahalaan sa unang araw sa opisina na mga nahalal nitong eleksyon 2013. Sa Quezon City, nauwi sa batuhan at girian ang pagbabarikada ng mga taga-sitio San Roque laban sa pinangangbahan nilang demolisyon. Saksi si Emil Sumangil. Umaga pa lang, tensyonado na sa sitio San Roque sa Quezon City. Mga bata! Diyos ko na lang awa na ninyo! Ang mga residenteng nagbarikada sa Agam Road, nagpaulan ng mga bato sa mga responding otoridad. Nagkaroon pa ng mga pagsabog ng pillbox kaya ang mga bahay, isa-isang pinasok ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakapolo barong ang nasaksihan kong may bitbit na AK-47 assault rifle. Nang sitakin ng mga pulis, nagpakilala itong gwardiya ng katabing dire-develop na residential commercial property. Natigil man ang gulo ng magkawatak-watak ang mga residente. Yung pala, nagpartya sila sa Quezon City Hall upang makausap si Mayor Herbert Bautista para tutulan ng demolisyon at relokasyon. Yung relocation site niyo po, ano po masasabi niyo rito? Hindi po yun aming kukunin. Dahil po hindi naman po libreng pabahay yun. Ito po ay negosyong pabahay na wala naman pong kabuhayan. Walang eskwelahan, wala pong tubig at ilaw. Pero nang makita ang barikada ng mga pulis, sumiklab din ang kaguluhan. Nasaksihan ko ang makikabong paluang tumagal ng higit 10 minuto. Kalaunan, pinomba ng tubig ng mga pulis ang rallyista. Sugatan sa gulo ang ground commander ng QCPD habang nagkapira-pirasong bitbit niyang shield. Dahil po sa mga pamamalo nila, pambabato. May nasaktan din sa panig ng mga nagpoprotesta. Dinedemolis! Pinapasista ang mga mamamayan! Tignan niyo ano pinagkagagawa nila! Kaya darating araw gaganti ang mga mamamayan! Dalawang rallyista naman ang kanilang hinuli. Bigla na lang akong dinampot. Pinagtatabuyan nila kami. Ano bang ginawa mo? Wala. Ang ugat ng gulo, ang pangamba ng mga residente sa sitio San Roque na paaalisin na sila at i-demolish ang kanilang mga bahay. Napasok kasi kahapon ng 30 araw na palugit ng Quezon City Government para umalis doon ng mga residente. Pero paglilinaw ng QCPD at maging ng lokal na pamahalaan, wala pa silang utos ng demolisyon. Wala naman demolisyon eh. Hindi namin alam kung sino nag-instigate sa kanila. Meron nag-instigate na i-demolish sila ngayon para lang magkagulo rito. Ayon sa Quezon City Government, oras na maayos na raw ang mga dokumento at magkaroon ng pre-demolition conference sa pagitan ng mga informal settler at pulisya. Kailangan na nilang lumipat sa relocation site sa Rizal. Bukod sa pabahay, bibigyan daw ng tig 31,000 pesos ang bawat pamilyang i-relocate. Next step now is to go to the local housing board ng Quezon City to get what we call the certificate of compliance. We complied with all of the requirements bago magkaroon ng forced demolition. Hindi nakausap ng mga relista si Mayor Bautista pero sa panayam ng GMA News, dismayado ang alkalde dahil marami raw nagkukunwaring taga-sitio San Roque na nagikinabang daw sa lugar. Una-una, they're not from there. Hindi sila taga-San. So, hindi sila beneficiaries dahil hindi yan mga taga-San Roque. Mga ano yan, mga gumagamit, kinakawawa nila yung mga tunay na beneficiaries ng proyekto at programa ng pamahalaan. Kaya ang DILG iniimbestiga na kung may sindikatong nasa likod ng mga informal settler sa sitio San Roque na pabalik-balik daw roon kahit inire-relocate na. Emil Sumangil ang inyong saksi.